P40 training. Our topic for today is about the church strategic planning, part 2 of the introduction. So what is church strategic planning? Church strategic planning is a systematic process that involves setting short-term and long-term goals and also determining the necessary steps to achieve those goals and implementing a plan to guide your church growth and multiplication to transform your community or your city. Yung ating first session, pinag-aralan po natin na yung biblical basis at nakita natin sa Book of Revelation na sa heaven, maraming in the end, sa future, maraming sasamba sa Panginoon from different cities, towns, different countries, different nations, from different languages, iba't ibang lahi. So yun na po yung future. But in reality, presently, meron po tayong mga assignments as the Word of God says in Matthew 28, the Lord advised and commanded us to go and make disciples of all nations. So presently, ano ba yung kalagayan ng church? At ano ba yung inyong panaginip o pinapangarap nyo in terms of expansion and extension growth? So, ito na po ang paplanuhin natin sa mga sessions na ating pag-uusapan. At siguro magsisimula tayo ay sa assessment. I-assess natin ang kalagayan ng church. Pag na-assess natin, through gap analysis, magdi-design tayo ng mga iba't ibang plano, iba't ibang goals. At i-build natin yan, mag-a-assign tayo ng mga tao, mag-assign ng date kung kailan ma-accomplish, mag-a-assign ng resources, budget, pera, kung kailan, o kung gaano kalaki ang amount ang pwedeng gastusin. At we need to manage that through reporting, through updating, at regular meetings. Tingnan natin pag in-assess natin ang ating church. Paplano na tayo ngayon at i-assess muna natin ang ating church. So ano ba yung mga dapat unahin? Una, kailangan maintindihan natin ano ba yung vision ng church? Ano ba yung panaginip nyo? At ano yung mission? Pag nagising ka, ano yung mga gagawin mo para ma-accomplish yung panaginip nyo? So yun ang vision and mission ng church based sa Word of God. Second, analyze natin through SWOT analysis. Ano ba yung strength ng church? Saan ba kayo malakas? At yung W, ano yung mga weaknesses ng church? Ano yung mga kahinaan? Mahina sa Bible study, walang mga Bible studies, mahina sa pag-train ng leadership. So yun yung mga isang klase ng weakness ng church. Yung letter O, it stands for opportunities. Sa opportunities, tayo po ay mag-uusap, maghahanap ano ba yung mga opportunities na meron ng church nakabase sa sa ating strength o ating resources. At yung letter T, ano ba yung mga threat, mga magiging hadlang in the future na nakikita natin. At yung data rin, gaano karami yung members, babae, lalaki, saan ba kayo located. So yung mga bagay na yon, mahalaga po yung mga datos na yon. At another factor, ito mga problema. Ano ba yung mga problema sa church? Meron bang mga dapat na i-resolve para yung problem na ito ay maging opportunity? So, nakikita natin, itong mga bagay na ito ay mga datos na i-analyze natin. At pagkatapos natin i-analyze, ay magdi-design tayo through what? Through gap analysis. Magdi-design tayo ngayon ng plano, yung mga gagawin natin, yung objectives natin, activities, mga programa, at i-buildan po natin yung mga programa nakabase doon sa ating mga plano for the future. At makita natin dito sa ating PowerPoint na after doing the assessment, the design, building, yung programs, we need to manage and also we need to cascade yung mga assignments, responsibilities, at resources na kailangan. So, we need to assess,
We need to design a plan. We need to build the plan, the programs, and also as we go on with our strategic plan for our churches, we need to manage it. Paano i-manage? Merong continuous reporting, continuous meeting. Hindi lang one-time event po ito. I would suggest it should be monthly, kada may meeting, pag-usapan, nasa na ba tayo, ano ba yung plano natin. So, that's the overall strategic plan na gagawin natin para sa inyong mga churches. So, in making plans and goals in our churches, what should be the finish line? Ito importante. Nasanay tayo na puro Sunday activities lang tayo at at the end of the year, ganun pa rin tayo karami. At the end of the year, ito pa rin ang ating mga outreaches. At the end of the year, walang impact sa community, walang transformation. Ano ba talaga yung finish line na ating dapat na i-hit? So, talking about that, we need to go back doon sa Bible. We need to go back. Ano ba napagawa sa atin ng Panginoon? So, it's in Matthew chapter 6 and Matthew 28, verse 18 to 19. So, I would end with this story. Merong grupo ng mga magnanakaw at papunta sila sa bangko. Naka-assign na lahat. Merong tututok ng baril sa gwardiya, kukuha ng susi, lahat na-assign na. At after nung kanilang paglusob doon sa bangko, nag-uwi na sila, nandun na sila sa hideout. Nagtanong ang pinaka-leader, nasaan na yung pera? Yun na ang kanilang finish line na hinahanap, yung pera, kaya nga sila nang hold up. Pero at the end, wala silang plano kumuha ng pera. But there are so many activities, but at the end, hindi nila nakuha yung pera na kailangan nila. So sa churches, although it's a negative illustration, sa ating church, after this strategic planning, ano ba talaga yung plano natin, yung goals? Ano ba talaga yung finish line na pinapagawa sa atin ng Panginoon? So, to be continued, next presentation po sa part 3, point A, pag-usapan natin, ano ba talaga yung identity natin as Ecclesia, as church na sabi ng Panginoon sa Matthew 16. So, I would recommend that you would subscribe sa aking YouTube channel, Dan Parilla, at let's continue our discussion. God bless. Thank you po.